baka naman kako yung binibigay na naman sa'yo, meron na naman ano yun. Hindi Nay, sabi niya. Merong ano po? Yung kasi nga ay, nung ano ng pangalawang asawa yan, Opo. pinakain siya ng niya nagkaganon-ganon ang utak niyan. Ha? Pinatulog daw siya ng isang gabi doon, tapos inutusan siya ng kabastusan ba? Yung mga hindi dapat gawin. Ang ginawa niya, nagtakbo daw siya, tumakbo siya doon sa anak kong panganay. Wala nga siyang damit nung tumakbo doon, buti gabi eh. Inalisan daw siya ng damit. So yun na mga kapapi, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Yes po, mga Gusto po kapapi. kayo lahat. Sana po yung nasa mabuti kayong kalagayan mga kapapi naming minamahal. Ayun na, doon po sa mga bago sa aking channel ay pakiclick nyo na po yung subscribe button mga kapapi. At yun na, supportahan po natin ng Ka-Business Official, Ka-Business Family at syempre Papa Dins TV. At ang lahat ng mga kagwang mga kapapi. At meron din po palang YouTube channel ang aking minamahal na ina. Yes! Ayun na, Mrs. KB Official. Ayun na, paki-subscribe nyo rin po mga kapapi, ano? Maraming salamat po. Alright, for today's vlog mga kapapi, muli pakisamahan nyo po ang inyong abang lingkod. At meron tayong mission ngayong araw mga kapapi. Matagal din po tayong hindi nakabalik dito sa isang beneficiary po natin na si Ate Kayla. Kamustahin natin mga kapapi, kamusta na ba ang kanyang kalagayan? Ano na ba ang sitwasyon ng kanyang buhay? At yun, tara, let's go! Let's go! Andito pala si Kuya Bornok. Hello po mga kapapi. At syempre si Amaru. Hello po mga Ayan. papi. Wala po siyang pasok ngayon. Pasok. Napasok mo? Pinapasok, Paps. Oo, kasi di ko alam kung bakit. At maganda yan mga papi, sama-sama natin para ma-train din natin. No po? Para hindi na siya tulala, hindi rin na nananahimik, at para matuto na siyang kumibo. Yeah. Yeah. Ayan, yung kanyang tumawa. kumbira. Tara, let's go mga kapapi. Tara. Try natin. Sana nandito siya. Sana nandito. Yung huling vlog nga natin, di ba? Sabi ko nga, ang gusto ko nang bawiin yung cellphone, kumpiskahin muna, mga kapapi. Para, dito, nakakatulong ba sa kanya? Kasi nga, hindi ka naman nakakatulog. So, parang ang daming, yung basura, Ito ba yung mga kalakal niya? Yan ang basurang pera. Oo. Pero Ba? Opo. Hello. Yan si Ate Kayla? Nay, hello po. Ano? Kumusta po? Ito si Tayla. Ay, wala, Nay. Nasaan po? Eh, pagkahapon o pagkaganitong oras wala yun, di namin alam kung saan tumitigil yun eh. Gabi na ko umuwi. Gabi na umuwi. Oo. Di namin alam eh. Ilang umuwi pa po siya dito, Nay? Umuwi siya. Ayan, Ito mo na, may bago kami kasama. Ngayon mo lang ito nakita, no? Hindi, Paps. Kasama mo ako. Kasama ka ba? i-ano na namin sa inyo, Nay. Oo, Nay. Lalagak. Oo. Binata na to, di ba? Baka pwede kay Ate Criselda to. Ha? Pasa ko dyan, boss. Yeah. Di, nakamusta Ate Criselda? Okay naman? Oo. Fishbomb tayo, fishbomb. Oo. Fishbomb tayo. Kasi hindi tayo lang kita eh. Fishbomb. Peace ba? Fishbomb. Yan. Nay, fishbomb tayo, Nay. Hindi tayo talo. Di, please na lang, Nay. Ano, makakalitan ka. Ayun na, tawag dito. Ano pong balita, anong update ba kay Ate Kayla? Kasi nung nakaraan, di ba, usapan namin sama namin siya. Eh siguro, alam niya, araw-araw umaalis, gabi na ko umuwi. Eh, ganun? Hindi Hindi kaya may boyfriend na yun? nga namin alam eh.
Hindi na ba siya pumapasok? Hindi Hindi na naman, hindi naman yan tatanggapin kasi alam namang ano yan eh. Oo. Hindi na siya nakabalik doon sa dati, ano? Hindi. Oo. Eh, kamusta yung kanyang mga gawi? Ganun pa rin. Hindi namin alam kasi gabi na eh, kung umuwi. Hindi minsan, nahanap namin, hindi namin makita kung saan naglalagay. Mm. Sa ilog na eh. Ewan ko lang kung sarado na yata doon eh. Sa ilog? Parang, kasi kamag-anak ko nga yung ni-ari noon, parang nabenta na yung lupa. Mm. Kanya lang lalagyan yata nila ng para wala makapasok. Ewan ko lang kung saan. Pero mara nagsasabi na doon daw yata sa hagdan na tinira namin noon, doon daw minsan nagpapahinga na kahiga. Ah, doon sa may dati. Doon sa inilipat ko po kayo doon. Ayun, Init pa naman ngayon, tapos wala siya. Init. Sana nga ako umuwi. Mga ilang araw lang ganyan. Kasi kailan ba huli yung punta po namin dito? Kailan ba yun? Mga 2 linggo na ata, ano po? Mga 2 linggo ba? Yung cellphone po niya, nasa kanya. Hindi niya sa bahay. Dito, nakatago. Kanya lang, hindi niya nagagamit minsan kasi wala siyang charger. Oo, nag-charger. Asa yung charger po niya? Siguro dinala niya, tapos hinahanap niya rito. Wala naman kaming nakikitang dito. Opo. Upo tayo, Nay. Okay lang? Upo tayo. Init. Init na, no? Minute, grabe. Hindi namin Paano po ba ang Nay? Halimbawa, kung makita ba namin si Ate Kayla ngayon, tapos maisama namin, okay lang sa inyo? Oo. Okay lang. Hanapin namin. Mhm. Tapos kung makita namin, isama na namin. Oo. No? Para makita kaya natin. Saan kaya pwedeng hanapin, Nay? Hindi ko minsan, meron nagsasabi nandyan sa may hagdanan. Ano po? Minsan naman, hindi namin alam kung saan naglalagi. Minsan, umuwi siya ng maaga. Minsan naman gabi na. 3 araw na siyang umuwi ng gabi. Anong dala po niya pag umuwi ng gabi? Wala. Nagtataka nga ako kung saan kumakain eh. Kasi pag uwi dito, tinatanong ko, kumain ka na ba? Kumain na raw siya. Meron daw nagbigay sa kanya ng pagkain. Sabi niya sa akin, baka naman ako yung binibigay na naman sa'yo. Meron na naman yun. Hindi na, sabi niya. Merong ano po? Yung kasi nga ay, nung ng pangalawang asawa yan, Opo. pinakain siya ng niya nagkaganon-ganon ang utak niyan. Ha? Pinakain siya, binibigyan siya ng pagkain, tinatawag siya. Tapos, pinaano siya na, Ba't din sinabi sa akin? pa, di ba yung pinakain daw siya. Pero alam niya, dahil kasi minsan sinasama siya dun sa bahay, siyempre, yung lalaki, kung ano raw kabastusan ang tinuturo sa kanya, kanya noon umalis siya, tumakbo siya sa isang anak ng panganay. Totoo po yun, Nay? Oo, sinasabi niya talaga. Kanya Nakakain siya ng pinagbabawal na gamot? Inaano sa pagkain niya, hinahalo. Yung parang pulbos ba? Yun nahalo daw sa kanya. Totoo yun, Te? Tanong mo sa kanya, kinukwento sa akin nung ni Crisaida, kanya raw siya umalis doon. Pero alam niya yatang, huling-huli alam niya kasi medyo daw masyadong nakaano ng gamot yung umaano sa kanya, lumiligaw. Pinatulog daw siya ng isang gabi doon, tapos inutusan siya ng kabastusan ba? Yung mga hindi dapat gawin. Ang ginawa niya, nagtakbo daw siya, tumakbo siya doon sa anak kong panganay. Wala nga siyang damit nung tumakbo doon, buti gabi eh. Inalisan daw siya ng damit. Parang nagkaisip siguro, tumakbo. Ang ginawa naman ng anak kong panganay, tinira sa kanya ng 1 buwan, umalis din.
Umuwi nga sa akin yan noon. Mm. Umalis din siya doon sa anak ko. Dito naman noon sa amin, Ibig sabihin, normal siya doon, tapos ganyan ang nangyari, pinakain siya ng ganyan. Mm-mm. Sinabi nga doon sa atin niya, sinabi naman sa akin ng anak kong panganay. Ay, nasa na po yung nagpapakain sa kanya ng ganun? Ay, ewan ko kung saan na eh. Kasi may asawa naman yun eh. Baka sinama na ng asawa sa ibang bansa. Wala na raw dyan eh. Ibang bansa? Mm. Kasi yung asawa niya nasa ibang bansa. Ano Eh, po yun nangyari doon? May asawa siya sa ibang bansa, tapos naging sila ni Ate Kayla? Mm-mm. Oh? Niligawan niya eh. Hindi naman alam nung anak ko na... May asawa pala? Oo. Ay, grabe. Nung umuwi yung asawa yun si Susan, pinaalis niya yung anak ko pero ginawaan niya na ng hindi maganda. Bago umuwi yung asawa, nakaalis niya yung anak kong babae, yun, si Tayla. Nakatakbo na sa atin niya. Kaya pala talagang ganyan ang nangyari sa kanya. Masakit pala yung nangyari. Kaya pagka uuwi siya, tinatanong ko, kumain ka na ba? Oo, Nay. Saan ka kumain? Binibigyan ako ng pagkain dyan. Baka ka, kung meron na naman, hindi, Nay, sabi niya. Kasi mainit pa raw yung kanin, tsaka yung ulam. Binibigyan siya sa plato. Mm. Doon yata sa may hagdana na yun eh. Doon siya minsan naglalagi. Mm. Ngayon, wala na, hindi naman umuwi. Ano pong sabi nung mga kamag-anak niyo na patungkol doon sa pagpasok natin sa kanya sa paggamutan? Wala naman sinasabi eh. Laging sinasabi sa akin eh. Ipapasok mo yan doon, lalo lang maloloka yan dahil may mga nagsisigawan doon, naghahabulan. Sabing ganun sa akin eh. Mm. Grabe yan. Ngayon lang ako nakarinig ng Pinakain niya ganun siya. na kwento, mga kapapi, yung napakainin ka ng ganun. Kasi doon sa amin noon, Pero sino ang nagkwento sa inyo nanay? si Tayla mismo siya. Siya mismo? Sinabi doon sa anak kong panganay doon sa atin niya. Mm. Kaya nga, ang ginawa ng anak ko, tinira nga niya sa kanya 1 buwan, eh hindi daw makaano, Paano niya nalaman po na may gamot na hinahalo doon? Kasi nakikita niya doon sa lalaki eh. Ba't kinakain pa rin niya? Eh hindi naman daw niya alam na nilalagyan yun. Kasi kumukuha siya ng sarili niyang pagkain, tapos utusan yata siya. Pagka siguro, pag wala siya, nilalagay na sa ilalim ng kanin. Minsan, di raw niya makain dahil iba na ang lasa. Iba na raw ang lasa. Minsan sa ulam yata, ilalagay sa kanya. Kanya, hindi namin siya masupil na Ay, dinala namin ng anak ko sa mental yan. Kasi para nga siyang laging ang ginawa niya, kinuha niya yung papel, siya ang nagsulat, lahat alam niya. Kaya nga sabi sa amin sa mental, ito nanay, anak mo na distress lang ito. Siguro layas ang layas sa inyo, nagugutom, naiinitan, napapagod. Ayan nangyari. Mm. Ganyan na naman. Sa akin naman, ano bang gagawin ba natin, no? Kasi ayaw naman niya maghanap buhay. Kaya binibigyan mo siya ng puhunan po eh. Ayaw niya, Ayaw magtinda. niya. Magaya niya, may sari-sari store nga. Diba yan yung din ang gusto niya, sari-sari store. Wala Hindi naman siya. Wala siya, ayaw niya. At saka yung pera mo na iniwan sa amin, kinuha niya sa amin ng 1,000. Tapos yun nga, ginawa kong tindahan para naman may kunting konsuelo. Ayun. Tapos kung ibabalik natin kay Doc Vincent, magre-reseta ng gamot si Doc Vincent. Tapos hindi Hindi uli naman inumin. inumin. Kung tuturukan naman, papaturukan natin, kailangan niya pagpersahin. Diba po, na kapapi kasi kagaya niyan. Kung isasama naman natin ngayon, hindi naman siya sasama. Wala nga siya eh. Hmm. Sabi Siguro, i-try natin ikutan ngayon, no? Sabi ko sa kanya, huwag kang alis ng alis. Ang init-init. Kung maitim noon, mas maitim na naman ngayon. Oo. Mm.
Mas maitim na naman siya ngayon. Layas na naman, layas. Hindi gaya noon. Hindi siya gano'n naglalayas ngayon. Layas naman. Sumasama yun si layas. Ate Kayla sa akin kapag nagbibigay ako ng pera. I-try kaya natin ulit yung gano'n, no? Nay. Ewan ko sa kanya. Kasi kaya naman hindi ko siya binibigyan ng pera kasi sa ngayon, dahil baka kung anong mga bilhin, Cobra, yung iniinom niya lagi na vitamins. Di ba na pag bibigyan ko pera, diretso siya sa butika eh. Nagkaroon ako ng isang vlog noon na akala ko nawala. Yung pala, dumiretso ng butika. Bumili ng vitamins niya na sinasabi. Ano ba yung vitamins na iniinom niya yun? Ano ba yun, te? May nakalimutan ko yung pangalan. Malakas yun kung uminom siya sa maghapon. 2 ng 2. Kanya nakaka-anim siya. Anim, isang araw? Di ba? Maraming sinasabi pa nga nung krisantang pumunta sa amin, Day, andun si Tayla. Ano ka akong ginagawa? Umiinom na naman ng gamot. Kako dyan nasisira ang utak niya sa gamot. Tapos ang iniinom niya, yung pang puro coke, saka yung RC, yan. Meron nga siya kahapon dalang kalahating bote ng coke. Malakas Iniinom yun niya. po, malakas yung iniinom niya. Sentrum po yun. Yun nga. Sentrum. Malakas yun. Tapos anim isang araw. Kaya nga hindi siya makatulog eh. Mm. Yan sabi nga hindi siya makatulog. Hindi siya makatulog talaga. Init na init siya. Kaya sa gabi kong maligo siya 2 beses. Paano mainit daw sa katawan, sabi niya. Ngayon hindi siya bumibili nun kasi wala nga siya pambili. Anong ginawa niyo nun, Nay, nung nalaman niyo po yun na yung kinakasama niya pala dati may asawang iba? Tapos ganun ang ginagawa sa kanya. Pinapainom siya ng, napakain siya ng sinasabi niyo po na ano? Yung babawal na gamot. Ano yun eh, Ay, pinaano ginawa niyo po namin yun. sa barangay, pahuhuli namin. Yung pala, nung minuntahan namin dyan sa tabing ilog, wala na raw, sinama raw ng asawa sa ibang bansa na umalis na nung gabi na yun. Nakaalis agad? Hindi ba dati kukuha pa ng passport yun? Hindi, kinuha na nung asawa. Inasikaso na ng asawa kasi kaya pala umuwi yung asawa dyan, yung si Susan, sasama niya yung asawa niya. Paano niya nalaman yung pangalan ng asawa ng po? Sinabi ni Arnie Tiger sa akin, Susan daw pangalan, kasi nakita niya doon sa passbook ng nung libreta ng sa ibang bansa, yung passport. Susan nga raw Si pangalan. Ate Kayla po pala ay biktima, no? Grabe mga papi yung sinapit ng Ate Kayla. Kaya siya ganyan, ayaw nga niya paalam sa iba na nagkaganyan siya. Yung anak ko naman kasing panganay, nagtatrabaho yun, hindi matawag. Alam din ng anak kong panganay yun na nagkaganyan siya kasi nagsumbong tong anak ko. Ang alam ko lang po, yung sabi niyo sa akin noon na siya ay niloko. At nung parang magpapakasal. Yung una yun. Ay, yung una, yung na-broken siya. Broken din siya doon, di ba? Oo. Yung una yung magpapakasal na kanya nga lang biglang Nawala, hindi na hindi umuwi. sumipot yung Hindi lalaki. sumipot. Tapos yung pangalawa yun Itong naman, pangalawa, akala nga namin mabait. Yung pala, may kasamang, may asawa. may asawang iba. May asawa na pala. Oo. May asawa. Hindi naman niya alam. Kasi binibigyan siya ng pera. Tapos binibili siya ng damit, mga yung pala, lang sa kanya, yung pain para lang siya sa mama. May nababanggit po ba siya sa inyo na gusto niya pa ako makita? O gusto niya pang pumunta sa bahay, sa business house? May nababanggit ba siya? Wala naman siya nasasabi sa amin. O kaya yung mga gusto niyang gawin? Wala naman siyang Natatanong niya ba ako sa inyo, Nay, na punta pa ba si Papa Dins? Ganyan. Kasi dati, di ba, natatanong niya sa inyo. Hindi niya tinatanong Ay, Hindi niya tinatanong sa akin. Kaya nga, layas na naman ng layas. Ano kaya gagawin natin? Nay? Ano kaya sa tingin mo na yung pwede nating, may suggestion ba kayo sa akin? Kasi
kayo ang kasama niya dito sa bahay, paano kaya ang iba pa natin gagawin? Kasi minsan, siguro, pagod yan sa kakaano, pag kinakausap ko. Bigla siya magagalit na yun, no. Maski siya, sinasabihan niya, saan ka ba nagpupunta? Sabi niya, gabi na, uuwi kang gabi, paano kung malaman ka? Gaganyanin yung kapatid niya, wala ka ng pakialam doon, gaganyanin niya. Ano yun eh, parang ano pa siya eh. Mo pa ng depression, stress, tapos Pagod. niya. Kaya nga lang, ayaw niyang gawin yung ano eh, mga sinasabi sa kanya eh. Nakita ko yung mga ng gamot niya, durug-durug yung mga tabletas. Nakita namin yan ni Yiying isang araw. Durug-durug lahat ng gamot, durug-durug, hindi niya iniinom. Ay alam ko na, siguro. Pwede kaya sa rehab yun, Nay? Kasi parang naging addiction na yan sa ano eh, sa vitamins eh. Kasi hindi ko pa alam yung si Rehab eh. Oo. Hindi ko alam yun eh. Yan lang sa mental, alam ko. Hindi siya tinanggap. Hindi. Tapos sabi sa akin nung itong pinaka-attendance ng sa mental, sabi niya, Nanay, lumapit kay Omeng. Yung namin dito, gobernador sa Opo. Tapos, hingi kayo ng 2,000, pa-check up natin ng dugo. Kasi meron daw sa lahing ganun eh. Kunyari, yung lahi mo, may sakit na ganun, baka naawa. Pumunta ako kay Omeng. Hindi naman ako binigyan ng pera. Ang sabi sa akin, pakita niyo muna, Nanay, yung resulta ng gamot bago namin kayo bigyan. Kaso nga kako, hindi naman in-examine ng gamot niyan. Ang dugo niyang kako. Basta sinabi lang sa akin, pumunta ako dito, humingi daw ako ng 2,000 para ma-examine kako yung dugo. Hindi ko kami kako binigyan eh. Tapos pumunta rin ako sa SWD, lumapit din ako noon. Magkasama kami ng anak kong panganay, hindi rin kami binigyan. Hindi pa pa-check up yung dugo. Bakit? Bakit kailangan po ipa-check up yung dugo? Titignan daw nila ang resulta ng dugo kung may lahi sa ganon o kaya may gamot na ininom. Pero sinabi namin ininom may yung kako pangalawang napangasawa. Pinaiinom kako yan. Minsan kako adik yan. Lasing yung anak ko. Ayaw nilang maniwala. Sinong adik? Si Taylak po. Nagiging addict na yan eh. Ako kasi kinakain. Hindi ko kasi alam eh, pagka ganun eh. Nagiging addict na siya. Pag ganun. Hindi naman din kami hindi naman sa amin naniwala. Kasi nga matino nung dinala namin sa mental. Nagsusulat siya lahat, ng tatay niya, mga kapatid niya, nanay niya, alam niya. Normal yun pag ganun. Kasi pagka isang drug addict, alam talaga po yun na eh. Yung mga ganun, pangalan. Diba? Alam lahat yung mga detalye. Pero Ano yung kaya mga gagawin galawan, niya? Ha? yung galawan niya, iba, ang bago. Behavior niya. Ibig sabihin, pwede talaga sa rehab kung addict. Kasi naku Hindi siya sa mental. nainis na rin yung anak kong panganay. Sige, ang lakad Pero namin kasi, noon. ang resulta rin ng pagiging isang drug addict ay, masisira talaga ang ulo. Di ba? Kaya nga pinagbabawal yan. Hindi naman din yung makakausap yung panganay ko kasi nagtatrabaho yung bawal sa kanilang ng trabaho. Yung kunyari kakausapin mo, tatawagin, bawal sa kanila eh. Yung anak niyo po. Yung panganay ko. Paano kaya ang gagawin natin? Paano ba? Iniisip namin kung ano. Kung ano yun, sa rehab siguro. Yun sa rehab. Matatanggap yun sa rehab. Kasi sa rehab naman, maayos naman sa rehab eh. Kailangan siyang, sa rehab kasi, andun, isusulat niya yung pangalan niya, lahat ng detalye na nasa kanya. Alam ko na. Pabago-bago isip. Doon din sa amin noon, ang tatay niya nagsasayaw.
Pagkatapos yung anak na napapainom. Si Reggie, minsan akala nila maayos na. E di ngayon kinuha nung inainahan, dinala sa kanila. Pagdating ng gabi, dala yung kutsilyo ba yung itak? Naghahamon na ng away. Sino matapang sa inyo yan? Lumabas ang matapang. Hindi naman siya gumagaling ng gumagaling Kasi marami nang nainom na addict na yun Pagka hindi nakainom, nanginginig. Alam ko na, sige, makikipag-coordinate tayo sa rehab. Po, mga kapapi, itatanong natin yung case ni Ate Kyla. Total, nasabi naman ni Nanay yung nangyayari kay Ate Kyla. Ngayon nga, ang kanyang tinitake, hindi natin alam. Na. Ngayon, ano ba ang ginagawa niya? Di ba? Sa tingin niyo ba na ngayon, nagagaling pa rin siya? Hindi ko kasi alam O baka dahil lang, kaya ganyan, nakasobrahan, overdose sa vitamin. Sa Ay, sentrum. gabi na umuwi, di ba? Siguro nainitan, nagpahinga, naligo. Pagkaligo, kumain siya dyan. Natulog. Natulog na. Bumangon kaninang alas 6 yata. Opo, ganito na. Umalis na naman. Opo, halimbawa, kayo po bilang magulang, tatanungin ko kayo, siyempre ako makikipag-coordinate ako sa rehab naman. Kasi sabi niyo, hindi naman tinanggap sa mental Hindi nga. Diba? Halimbawa, nag-okay yung rehabilitation. Anytime, okay lang sa inyo na dalhin siya sa rehab. Oo, Anytime. okay lang sa amin. Anytime po yan. Okay? Okay po yun. Oo. Ayun may papi-agree naman si Nanay bilang isang magulang ni Ate Kyla. Once na napag-usap tayo doon sa rehab, ako naman po itutulong po sa inyo doon sa rehab. Kasi gusto ko na rin para ma-check up kung ano talagang nung bata na yan, kung gagaling pa siya, kung hindi siya gagaling na talagang Sayang po kasi mga papi, naawa ko dun sa kanyang kalagayan. Kaya din siya naging ganyan dahil dun sa pangalawa niyang nakasama Oo. na hindi naman niya daw po alam na meron palang asawa. Tapos ganun pa ang ginawa sa kanya. Kumbaga, biktima rin siya. Mga papi, at yan ang naging epekto po. Sana kung hindi po mapasok ang anak ko at ubrang sandali, makakapunta tayo sa kanila kaso hindi naman maayaw palabasin ng pag ganyan trabaho. Ano po ba ang trabaho? Nananahi. Sinong anak niyo po? Yung panganay ko, Si si Christina. Yan kami dalawa mag-ina ang nag-aano niyan palagi ko saan namin dinadala yan para mapagamot lang. So, yun po sa kay Ate Crescenta, okay lang po sa inyo. Halimbawa, umukay yung rehab. Siyempre, kukunin siya dito. Okay lang po sa inyo. Okay lang? Yes or no? Sagot ka to. Yes. Yes. Okay. Kasi gusto ko na rin para makakalma siya, matahimik siya. Yung layas kasi na naman ng layas Tsaka dami nyo na rin po mga kalakal dito, no? Naku, sabi nga nung barangay sa amin, Nanay, ba't hindi niyo pa po ay alis yan? Naku, itong anak ko nangangalakal, hindi naman kako binibenta. Tinitigil lang dyan. Opo. Ayan. Naku, batang kako. So yun mga kapapi, at salamat na yun dun sa impormasyon na sinabi nyo sa amin. At ngayon ko lang talaga nalaman. Bakit ngayon nyo lang sinabi sa akin? Hindi ko Nahihiya kayo? Hindi na siya malaman kung saan pumupunta Gabi na ko umuwi Oo, dapat noon, sinabi nyo ba, check up pa lang kay Doc Vincent din, sana. Kasi di ba tinanong din kayo ni Doc. Pero okay lang yun. At least ngayon, sinabi ninyo, makaisip pa tayo ng paraan. Kasi si Ate Kyla po, mga kapapi, ay naging biktima ng pag-ibig na, ano ba tawag sa pag-ibig na yun? Maling pag-ibig. Oo, kasi oo, tapos naabuso pa siya. Kawawa naman mga papi. At yun, siguro babalik ako dito, Nay. Pakausapin ko lang yung rehab. Na po, kung ano ang dapat gawin, paano ba.
Kasi meron naman tayong contact po dyan. Mm. Kumusta yung mga anak ni Ate Cory? Ayan, Saan naman sila? uuwi lang galing sa eskwela. Nagpapauwi lang. Magbigay ako ng baon dun sa mga anak ni Ate Cory. Gamutan nyo na ito, Nay. Kamusta yung mga grades nila? Okay naman. Okay naman. Isang linggo na lang yata ang pasok nila eh. Baka magbakasyon na. Nay, gamutan nyo na ito sa mga bata, ha? At mag-alala doon kay Ate Kayla, gawin namin yung best po namin. At kakausapin din po kayo ng rehab siguro. Ayan nga, pinag-uusapan namin dalawa ni Ying. Sana kako dumating dito si Papa Ding, madala na kako yan si Tayla. Hindi ko na, minsan naiisip ko, baka mamaya may pumunta na lang sa amin, di naman kako sa sinasadyang maano ko na lang na wala na yan, nasa kangkungan na, umiiyak ko sa gabi. Ito kako, ay dumating sana kakot na makausap natin. Madala na lang yan kung saan maano yan si Tayla. Sige po, Nay, at basta, babalik kami dito, baka kasama namin yung rehab. Kung ano man, maging resulta, babalikan ko kayo, update ko kayo. No, kung goods ba, kung okay ba dun sa rehab na kakausapin natin o may iba pang alternative. Ano po? May gusto kang sabihin kaya, no? Tama ba yung naisip ko? Tama ba? Tama yun, Paps. Yung sa rehab, maganda na makausap. At tama rin yung desisyon ni nanay na ganun nga ang dapat dalhin kung saan na pwedeng dalhin. Kasi mahirap nga naman na wala siya dito sa tabi nyo at iniisip mo lagi kung baka mapano. Magugulat ka na nga lang matagpuan ng ganun. Sana wag naman. Habang maaga yung nga kasi na yung decision mo rin naman kasi namin ang kailangan mo. Ay, kailangan namin, yung decision mo. Kasi nakapag-desisyon ka, napayag ka na kahit saan na pwede siyang ilagak Kasi okay sa'yo. itong mga huling ito, hindi na naman umuwi, gabi na. Pagka ganun po, kasi yung po namin, Papa Dins, yan. Ano yun po namin na makausap yun sa kanya. Sige na, tuloy na kami. Ano po, try natin ikutan doon sa gubat. No? Then, malapit dito mga papi. Paps, yung hindi ba nila kayang pigilan si Kayla na maging makalabas? Oo nga, Nay. Ano yan gumagawa siya ng paraan Nung isang araw sabi ko, huwag ka na muna kakong lumabas, magpahinga ka na bang kako. Ang sagot-sagot sa akin uuwi ako na agad. Hindi ko alam, yung sabi niyang uuwi agad, tinanong ko to saan na si Tayla? Wala na nanay, nilayasan ka na. Itong kabatang to kako, kainit-init ng panahon. Kung sasaraduhan nyo na lalagyan nyo siya ng padlock sa labas, Doon, anong nagiging gawin niya? baka makaisip ng wala Magwawala yan. Magwawala. Ganito na lang, Ate Griselda. Chat kita, no? Tapos, sabi mo sa akin kung nasaan siya. Para pupuntahan natin, no? Ka nandito sa bahay. Ha? Okay? Alright? Yeah, alright. Alright. Para madali natin makukuha kung sakaling man. Diba? Parang dati pinirehab din namin si Kuya Bong Parehas na parehas ang istorya. At sana, pagka naparehab natin, okay. No? At kung okay din sa rehab, mga kapapi. No? Sana. At yung, alam ko, depende rin dun sa monthly. No, Nay? At siguro sa akin, 50% yung ng monthly. Tapos kayo pong mga mag-anak, tulungan nyo rin po ako. Okay po ba yun? O pag napanood dito ni Ate Cory, ano ba ang kanyang feedback din sa akin? No? Sa akin kalahati nung tawag dito. O bahala na, basta ang importante gumaling siya. Saka na natin isipin yung no? Nay? Basta dito naman kami. No? O sige, tara. Tuloy na kami, mga kapapi. At daanan natin saglit doon sa may
Ubat. So, susulyapan sandali para kung sakaling nandun. Baka nandoon ni makausap din natin. Uutuin lang yan eh. Opo. Para kung maano sa, ano yan, papaalisin yung kasama dito. Opo. Para makausap. O, sige. Talay. Tuloy na po kami. Salamat. Te, mag-chat ka ha. Chat ka. Oh. Chat ka kay Papa Minsan Dins. sabi ko, buksan mo nga kako yung kila Papa Ding at nang makausap natin dahil nga si Tayla. Yung minsan wala siyang load, inaano na lang niya. Hotspot. Ganyan yan, inaano dun sa ano, charge para lang makausap namin kayo. Maano namin, ma-chat namin na yan nga si Tayla, nagluloko na naman. Tara, bueno. Sige na, tuloy na po kami ha. Talay. Oo. Opo. Ayan na. Para makita nyo nga eh, Opo. init ng panahon. Sobrang init ho. Oo. So yun mga papi, balikan ko po kayo. Pagka ano po, i-check natin doon. Nay! Po yan eh. Nay! Tuloy na po kami ha. Hindi pa, Nay. Opo. Ang daming ano mga papi. Karton. Naka-vlog ako, okay lang? Nakita niyo si Ate Kayla? Hindi po. Ikaw ba, nakita mo? Si Ate Kayla? Saan niyo nakita? Ano nga po, minsan dadaan ako sa dalawang tayo na malakad eh. Nangangalakal. Pero dito napansin niyo? Hindi. Hindi ba siya bumabalik dito? Kasi 'di ba dito may ilog dito? Oo. 'Di ba siya madalas dito? We, Lumipat na po. lumipat na siya. Sige, check namin dito baka nandito, no? Sino po? Si Ate Kayla, nakita mo ba? Kayla po. Oo. Wala na po dyan. Ah, wala na ba dyan? Lagi po na din sa De La Costa. Oo. Oo. Pero hindi nagagawin dito sa ilog? Di ba po? Dito. Yung sabi kasi ni nanay dito daw eh. Pero sige. Eh, dito yung mga bata eh. Pero check din natin dyan. Yung dati nilang bahay, mga kabata. Dito na tayo part. Ito yung bahay nila na ito, mga papi. Matagal namin na hindi natuklasan. May daan pala rito. Hindi sinabi sa amin Ate Kayla. Bihira, oo. Aray ko. Tandaan lang, Dok. Oo, masakit. Yan. Natin mga kapapi. Yan, pasok tayo mga kapapi. Lagay ko dito yung nakangalakal eh. Dito yung daanan na yun. Ayan yung nilusot natin dati mga kapapi. Maro, tara. Baka kasi nandito nakatambay siya mga kapapi. Kasi nga malamig dito. Mahangin. Baka ano ba? Unwind siya, nagre-relax. Kasi nga stress din yun. Ha? Ay, giba na nga. Giba na yung bahay nila dati. Pero check natin baka nandyan. Daan lang siguro. Hmm? Kasi walang yapak ng nadadaanan eh. Oh. Aray, aray. Matinik man. Mursi ko yan. Ha? Mursi. Mursi ko. Wala na.
May bahay pa pala doon, ano? Yun, oh. Yung ba? Oh, ito yung bahay nila dati, mga kapapi. Walang bangos na tinutulugan niya. Oo. Dami mo kamorteko. Ay, oo nga. Aray, ang sakit. Tinik-tinik man. Tutusok ka. Yun yun, oh. Kaya na mga papi, wala rito. At yun nga po, kausapin ko na lang po muna yung contact natin sa rehab. Kung paano ba. Kung posible ba. Posible ba yung ganun, mga kapapi, papakain sa yung illegal na droga? Diba? Kasi, Ano po yun? Sinusunog mo. alam mo? Alam mo yun? Oo, napapanood siya ang mga Facebook. Sa pelikula, diba? Oo. Ay mga papi, comment nyo rin po kung ano bang inyong opinion. Anong masasabi nyo po doon sa vlog natin ngayon. Opo. Ilang naman at siguro hanggang dito na lang mga papi yung vlog ko ngayon at kita-kits sa susunod na vlog. Alright. Mga kapapi. God bless sa ating lahat mga papi. Yes po, salamat po ng marami sa pagsama niyo po sa amin. Alright. Banat-banat lang mga papi. Banat. Yeah. Simula mo na ngayon, tumawa ka na ngayon. Maging masaya ka pag kami ang iyong kasama. Huwag ka manghihinayang pag kami ang iyong kasama. Tandaan mo yan, ha? Sa bawat araw na lumipas, ka-business ay nagagalak. Maraming taong natutulungan, pagpalain ng may kapal. Sa bawat araw nagdaan, ka-business, business ka-business, Papa Dean, Steve, mahal kayo ng marami. Ang tuwa nila'y walang mapagsidlay. Noong kami niyong natagpuan, Papa din Stevie naman, scholarship ay nasimula sa mga nais mag-aral. Pag-aaral ay pahalagahan upang kayo'y magtagumpay. Ka-business, Mrs. Ka-business, Papa
din Steve, mahal kayo ng marami. Ang tuwa nila'y walang mapagsiglay. Nung kami ninyong natagpuan, ang mga tao sa buong mundo, maging ang mga OFW, sinubaybayan mga pagtuwa.